Ito pong pag-uusapan natin this morning. Ay, by the way, good morning po pala. Yun. Agad-agad, ano? Agad-agad. Wala bang good morning? Yun, good morning po. Pasensya na po. Excited. Kanya nang binabasa ko to, tumatalo ng puso ko. Wow. Ay, dumarating din po tayo sa panghihina, sa mga situation sa buhay. Alam niyo po ba talaga pong proven ko, may araw na maganda, may araw na hindi. May araw na maganda uli, may araw na hindi uli. Pero sabi ng Bible, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Regardless of your situation, Jesus is there to give you His word daily. That's why napaka-importante. Nagbabasa-basa tayo ng Bible araw-araw. Pipikapin natin ang mga Bibles natin. Kaya mga cellphones natin, nandun yung mga Bible apps. Magbasa tayo kasi tulad po na nangyari sa akin, no? Pagka dumarating yung mga ganyan, sabi ko nga po, talagang ganun siguro. Masosolve yung isang problema mo and then may another na naman. Walang katapusan. Tila, mapapa-question ka. But as you open His Word, meron siyang provided answer para sa bawat situations natin. Okay? So ito po nakita ko. Bali ito po kumbaga sa paninda, tingi-tingi na lang po. Tiningi-tingi ko na lang po yung mga mahaba po pag ilalagay ko yung buong konteksto. Pero ito po nandun po ito sa Mark chapter 5. Ito po nung si Jesus ay tinawag ni Jairus. Kasi yung daughter ni Jairus dying, namamatay na yung daughter niyang 12 years old. Pero maganda sa respond ng Panginoon, tara, sasama ako sa iyo. Pagalingin natin yung anak mo. Pero along the way, ito unahin na natin tong talata, no? Ito po ay nasa Mark 5:34. Along the way, si Jesus po ay sinisiksik ng maraming tao. Very popular po si Jesus during that time. Wala pang social media, walang ganito, walang ganyan. Pero very popular siya. Lahat ng pinupuntahan niyang lugar, siya po ay dinadagsa. Kaya yung mga Pharisees, inggit na inggit po sa Panginoong Hesukristo, lalo na po si Caiphas. Inggit na inggit yung mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo. He's a young rabbi, napakabata niya. Siya ay 30 years old. Kasi 3 years ang ministry niya, nag-umpisa sa 30. Sino to? 30 anyos lang siya, pero ang ministry niya jam-pack. Yung mga Pariseo, 70 plus, ganyan, 75, pero nilalangaw yung kanyang ministry, di ba? Siyempre, yung ministry ni Jesus, nandun ang grace, no? So, habang si Jesus po ay sinisiksik ng maraming tao, meron pong isang babae doon na halos naubos na yung kanyang kabuhayan pera niya sa pagpapagamot dahil siya po ay dinudugo. Meron po siyang bleeding issue. Dinudugo po siya. Ibig sabihin po nun, sakit po ng babae yun, dinudugo. Alam na po niyo yun, no? Dinudugo siya. Sa loob din ng 12 years. Tandaan po ninyo, yung bubuhayin ng mahal na Panginoong Hesukristo, 12 years old. Tapos itong babae nagsasuffer din ng 12 years, no? So, ang Bible po, kung makikita mo, kung maingat ka lang magbasa niyan, may makikita kang numerology na nagtutugma. Okay, sasabihin ko po mamaya yung tingin ko tungkol sa numerology dito. Okay, habang ang babaeng ito ay nakikipagsiksikan, kasi gusto talaga niyang ma-approach si Jesus. Pero ang sabi na lang niya sa sarili niya, maraming tao. So sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Gagaling na ako. Wow! Ang pansinin niyo po rito, ang kinonvince nung babae, hindi ang Panginoon Ang kinonvince nung babae, yung sarili niya, nagagaling ako. Mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Tandaan po ninyo, ang mga Hudyo, mahahaba ang damit nila. Si Jesus Christ po, nung naging tao, Hudyo po siya. No? So, ang damit po ni Jesus, mahaba. Mahawakan ko lang yung laylayan nun, ako ay gagaling. Diba? So, ang ginawa niya, kinonbinsi niya yung sarili niya. Mahalaga po yan. Tapos, ang ginawa niya, hinawakan niya yung kanyang damit. Kling! Nahawakan niya ganun. Tapos, sabi ng Bible, at nakaramdam siya ng kaginhawaan sa kanyang katawan. Pero tumigil din ang Panginoong Hesukristo, sabi ni Jesus. Who touched me? Sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga disciples niya, Panginoon, nakikita po ninyo ang daming tao ginigigig kayo. Tapos tatanungin po ninyo, sino ang humipo sa'yo?
Sabi ni Jesus, may naramdaman akong kapangyarihang lumabas mula sa akin. Tandaan po ninyo, ang kinumbinsi ng babae again, yung sarili niya. Mahawakan ko lang ang kaniyang damit, gagaling ako. Tapos, nung hinawakan niya yung damit ng Panginoong Hesukristo, naramdaman ni Jesus, power came out from Him. Itong gusto ko sabihin, we do not have to convince Jesus. We just have to convince ourselves. Nagagaling tayo kung may sakit tayo, gagaling tayo. Basta may faith tayo. Pag may faith tayo, mararamdaman ni Jesus yon. Ganun po yon. Kaya ang sabi ng Bible, ang kaniyang bleeding ay gumaling. At ito po ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Kasi nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nung hindi na makapagtago yung babae, sabi niya, Lord, pasensya na po kayo. Ako po yung humipo sa laylayan ng inyong damit. Ito ang sabi ni Jesus, ito yung ating verse, no? Mark 5:34. Mark chapter 5 verse 34. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Gustong-gusto ko yung salitang be freed from your suffering. Hindi lang po ito tumutugma sa sakit. Tumutugma rin po ito sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Financial man yan, problema man yan, anumang problema yan, sabi ni Jesus, basta may faith ka, be freed from your suffering. Gustong-gusto ni Jesus makita tayong malaya sa mga sufferings natin. Okay, so yan ang nangyari doon sa babae. So ang Panginoong Hesukristo po ay nagpatuloy sa paglakad. Pero may mga dumating na mga tao kay Jairus, sabi niya, Jairus, wag mo nang abalahin ng Panginoon, namatay na yung anak mo. Siyempre, palagay po ninyo, iinom lang ko ng kape sandali. Sayang naman po baka lumamig eh. Okay, palagay po ninyo, nung sabihin ng mga tao kay Jairus, Jairus, patay na yung anak mo, wag mo nang abalahin ng mahal na Panginoon. Palagay po ninyo, anong naramdaman ni Jairus? Na-down, nalungkot si Jairus. Kaya ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. 2 verse lang ang pagitan. Ito po ay matatagpuan sa Mark chapter 5 verse 36. Overhearing what they said. Yun, narinig ni Jesus yung sinabi ng mga nagsabi kay Jairus na patay na yung anak mo, wag mo nang abalahin ng mahal na Panginoon. Narinig ni Jesus yung mga salitang yon. Sabi ni Jesus, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Ito ang gusto kong sabihin. Kahit ano pa yung mga negatives na naririnig natin sa paligid natin, halimbawa may sakit ka, yung mga negative na mga hindi magandang nangyayari sa buhay, no? Yung mga pangit na nangyayari sa buhay. Sabi ni Jesus, don't be afraid, just believe. Meron ka bang karamdaman? Pumunta ka ba sa doktor? Tapos sinabi ng doktor, may sakit kang ganito, may sakit kang ganyan. Sabi ni Jesus sa'yo, don't be afraid, just believe. Kasi narinig ni Jesus yung sinabi ng mga tao eh. Huwag mo nang abalahin ang mahal na Panginoon. Yung anak mo namatay na. Pero sabi ni Jesus, don't be afraid, just believe. At pinuntahan ni Jairus yung bata. Doon sa pintuan pa lang, nakita ni Jesus, nag-iiyakan yung mga tao. Sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-iiyakan eh? Natutulog lang itong bata. Pinagtawanan po siya ng mga tao and then pinalabas niya yung mga tao. Ang pinapasok lang niya yung parents ng mga bata at yung 3 disciples na kasama niya. Sabi niya sa bata, Talita kum. Talita kum. Ibig sabihin ng talita kum, kung isasalin natin sa Tagalog, little girl, arise. Diba? Little girl, arise. Sa Tagalog, bata, mabuhay ka. Ne? So, yun po. So, at ang nangyari, himala. Ang patay na buhay. No? Okay? Yung bata ay 12 years old. Yung suffering naman ng babae, 12 years old. Lahat po ng yan, over na po yung 12 na yan dahil ang Panginoong Hesukristo po ay dumating na po.
Napakahalaga po ng 12 sa Bible kasi yan 12 po, ito po ay 12 tribes of Israel. Tapos 12 disciples din po. Tanda po ninyo, nung nagbigti po si Judas, hindi po nakontentong 11 lang eh. Pumili sila ng isa pang kapalit ni Judas, di ba? Si Matthias. So, mahalaga po yung 12 sa Bible because of the 12 tribes of Israel. Tapos, 12 disciples. Tapos, makikita po natin sa langit, 12 plus 12 equals 24 elders. Sa Book of Revelation yan. Yun po yun. Pero maganda po rito, pinapakita po rito, nag-end yung suffering ng babae na pinagdaraanan niya for the past 12 years at yung bata na 12 years old na namatay, muling nabuhay. Amen? Makikita po natin dyan. Sabi ni Jesus sa atin, hey, go in peace and be freed from your suffering. Don't be afraid, just believe. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.